Hello everyone! So today, magbabaylan na kami papuntang Cagayan de Oro. Yung dala namin ay si Frontier, yung pick-up na manual. At dahil manual nga, ang magdadrive ay si Papa at si Kuya Junjun lang. Mga magsisix na kami nakaalis sa bahay kasi naggaling pa kami sa hospital ni Papa. Ayan, papunta na kami ng SLEX. Bale, sa Turbina pala kami mag-exit dahil mura nga yung gas doon. Kaso may nalimutan pala kaming dalhin. Nalimutan namin dalhin yung galon ng gas. So sad. Pero ayan, yung view namin. Hindi pa ganun ka-traffic ngayon. Thankfully. Nandito na kami pala sa Santo Tomas, Batangas. Dito na kami nagpagas kasi hindi na kami hinto dun sa may Turbina. Dahil medyo alanganin na. Ayan pala si Frontier ulit. Ayan si Kuya Junjun. Pinsan ko pala siya na buo sa father side. Si Papa. Si Kuya Junjun naman ang magdadrive ngayon. Papuntang Matnog Port pala kami ngayon. So bale galing sa bahay namin papuntang Matnog Port ay 15 hours talaga. Pero dahil nasa Batangas na kami, 11 hours daw. More or less, sabi ni Google. Sa Quezon Province na kami. At si Papa, for sure, naghahanap na to ng pinagong. Pero before that, kakain muna kami dito sa McDonald's. Kasi hindi pa kami nakapag-dinner. Medyo mahaba na nga yung pila, pero okay lang yan. Bale, ang mga in-order namin ay mga rice meals. Except sa akin, kasi gusto ko ng spaghetti. And punong-puno nga siya. May videoke pa dyan. May mga retaso. Tapos andyan din pala yung e-bike namin. Kaya yan sinesecure nilang dalawa. Sobrang dilim pala paggabi. Kasi ang itim pala ng tint ni Frontier. Tapos kulang din sa liwanag yung ilaw. Kaya hindi kami makapagpatakbo ng mabilis. Madaling araw na. At gutom na kami. Dahil sa biyahe, ayan, nakabili na si Papa ng pinagong niya. Bali, 4 na pack yung binili niya. Dito kami pala kakain sa may Quezon area pa rin. Pero sa dulo na siya ng Quezon. Bali, umorder kami ng isang lomi for sharing na namin. Kasi masarap talaga magsabaw. Pero yung lomi, hindi siya ganun kasarap. Pero wala tayong choice dahil andito na, kainin na lang natin. Yan si Papa. Umpisa naman ulit kayo mag-drive. At wala hindi ako kasama ton. Bale, 6 hours pa, more or less, sa puntang Matnog Port. Pero hindi naman tuloy-tuloy yung pagdadrive namin kasi kailangan din magpahinga. Kaya siguro expect more than that. Siguro mga 8 hours, 9 hours. And si Kuya Junjun pa rin ang nagdadrive papuntang Matnog. Nakabili na rin pala kami dito ng lalagyan ng gasolina. Finally, dahil nakalimutan nga ulit namin. Ayan na siya. Ang ganda na ng mga landscapes. Puro mga nature na. Asa Bicol na kami ngayon at si Papa na naman ang magdadrive. Pupagas kami ulit. Ayan, huminto pala kami dito ni Papa at ni Kuya Junjun sa Cagsawa Park. Unfortunately, ayaw pakita ni Mayon dahil maulan nga. Pero dahil andito na kami, samantalahin na natin ang picture taking. Naisipan para namin dalawa ni Kuya Junjun na bumili ng sili ice cream nila. May level 1 to 5 at itong pinsan kong to level 5 daw ang bilhin namin. Wala. Sili yata to. Inalit. May flavor naman daw eh. Uy. Ay! Sayang ang sili. Wala. Ano kaya? Oh. Apa? Di ba mahilig ka sa ice cream? Ano masasabi mo? Hindi ka nagsasalita. Kumain din pala kami dito ng lunch. Iba-iba kami ng mga ulam. Bali sa akin, bopis yung in-order ko. Kay Kuya yung sa mukha doon, baboy. Kay Papa naman yung isda na parang hinimay.
Ayan, unti-unti na siya nagpapakita pero hindi na kami makapag-antay dyan dahil mauhuli na kami sa barko. Malapit-lapit na kami sa Matnog Port. Bale, almost 3,000 yung inabot niya. Kasama na yung passenger fee. Libre pala yung driver. Tapos may mga iba pang fees na kailangan bayaran. Ito na yung Matnog Port. Nakapila na kami para makasakay sa barko. Bale, under ng Montenegro Lines yung barko na sasakyan namin. La Immaculada ata yung name. Kami na ang papasok. So, bale, ang naging posisyon namin dito, andun kami sa pinakaunahan ng barko. Yung pagparking ng sasakyan. Kaya most of the time, tunog na tunog yung sasakyan kasi may alarm nga si Frontier. Dahil nababasa nga siya ng tubig. Ayan o, maulan-ulan na kasi malapit na tumating yung bagyo. Pero for Yan so 3 yun. Ano po? Iwasan mong lubak? Iwasan mong lubak? Lubak. Ayan. Malakas na. Ayan, nakarating na kami ng Allenport. Kumain na rin kami sa karinterya bago magpatuloy sa pagdadrive. Sobrang dilim na talaga ng kalsada. At sabi ni Google, more or less 9 hours pa daw bago kami makarating ng Liloan Port. Doon kami sasakay ng Roro papuntang Surigao Port. Ling araw na at dahil pagod na talaga sila sa pagdadrive, huminto muna kami dito para makapagkape, para magising-gising lang din naman kami. Yan silang dalawa. May cute din aso dito. So, ayon kay Google, 5 hours pa daw bago kami makarating sa Liloan Port. Si Papa naman ang magdadrive ngayon para makapagpahinga si Kuya Junjun. At andito na nga kami sa San Juanico Bridge. Nakailang daan na ako dito pero always amazed pa rin ako sa view dito. Bawal pala huminto dito ha. Baka mahuli kayo. Maulan-ulan pa rin talaga. Kaya marami ding fog sa daan. Pero yan yung bridge, kita nyo naman yung beauty niya. Welcome to San Juanico Bridge. This is the second longest bridge in the Philippines now. O diba? Driver na nga, tour guide pa. Saan kayo dyan? Dito pala kami magbe-breakfast sa Jollibee. Na lagi namin kinakainan tuwing nagbabaylan kami. Si Papa naghahanap ng sopas sa Jollibee kaso wala na daw silang sopas. Pain kami nadala nito ni Kuya at nag-spicy pa rin kaming dalawa ng pagkain. Bale si Papa ulit ang magta-drive. Papunta kami sa MacArthur Monument at aswertehan namin na may religious parade dito. Matagal ko na talagang gustong puntahan tong monument na to dahil nung bata pa lang ako nakikita ko siya lagi sa textbooks. At ayan na nga ang monument, hindi na siya nakalubog sa dagat. Dahil daw sa bagyong Yolanda, sobrang lakas kasi noon talaga. Napaka-disastrous nung bagyo na yun. Ayan, maganda pa rin siya tingnan kasi may water pa rin. Bale, 2 to 3 hours pa bago kayo makapunta ng Liloan. At maulan-ulan pa rin pero hindi na ganun kalakas. Si Kuya Junjun na naman ang magdadrive. Hindi pa rin pala ayos yung daanan dito. Rough road pa rin. Ilang beses na kami nakadaan dito na rough road. Hopefully maayos na nila soon. Dito pala kami kumain ng brunch sa J&J Bulaluan. Yan ay mga kaldero talaga. Yan lagi yung hinahanap namin ni Papa sa kainan. Kasi indication siya na bagong luto. Hindi puro init-init lang ba. Yan si Frontier. Sira-sira na talaga yung trapal sa likod. Malapit na kami sa port. Ito na nga, papasok na kami sa Port of Liloan para sumakay ulit papuntang Surigao.
Yan yung sasakyan naming barko. Ang pangalan niya ay Maria Vanessa. Bali yung total ng binayaran namin ay around 5,000. Mas mahal siya kasi mas malayo as compared sa Matnog to Allenport. Bali ngayon hindi na kami sa pinakaunahan. Sa pinakadulo na kami ng barko nakapark. Yan yung view sa barko. Medyo natagalan pala kami dito sa barko na to. Sobrang tagal niyang umalis. 4 kami nag-loading. Tas ayan, alas 7 na. Hindi pa kami nakakaalis. Mag-8 na siguro bago umandar yung barko. Kasi nag-aantay pa sila ng mga sasakay pang iba. Sobrang sarap pa nitong coffee na Tig 35. 3-in-1 din siya. May charging station din. Kaya okay na rin. Pero hindi ganun talaga ka-fast charging. Pero better than nothing. Malapit na kami kaya sasakay na kami ng sasakyan para dire-diretso na. Si Papa muna ang magdadrive. Yan ang itsura ng 3 araw na walang ligo. Ayan kaming 3 mga walang ligo. Paglabas namin sobrang dilim na talaga. Kasi sobrang late nga, 'di ba, umalis ng barko. 6 hours pa papunta sa province namin ng Cagayan de Oro. Kaya kumain muna kami dito ulit sa Jollibee. Favorite talaga namin dito. Nagkape rin pala kami sa daanan dahil mahirap nang makatulog habang nagda-drive. Bumili din si Papa ng lansones. So ngayon, asa 3 hours na lang. Dahil umaga na, kitang-kita mo na talaga yung beauty ng Mindanao. Nagbinake din ako. Favorite ko talaga to. Tuwing dumadaan sa area na to. Sobrang lapit na namin. At nakarating na nga kami. Ayan ang cute-cute ng baby na yan. Nag-unload na rin para kami ng mga gamit. At nag-backing na rin si Kuya Junjun para sa amin. Kasi medyo masikip talaga yung daan. Anito kami pala ngayon sa bahay ni Tita Ruth, kapatid ni Papa. Ayan si Tita Tata at si Tita Esther. Ayan si Tita Ruth, naka-red. Si Kuya Bobby. Ayan ang sili, oh. Ang daming bunga. Bales, sa bahay kami ni Tita Esther magsistay ni Papa. Salamat sa panonood.